Sa ating kultura bilang Pilipino, napakayaman ng mga paniniwala at tradisyon, lalo na pagdating sa pagbubuntis at panganganak. Naniniwala tayo na ang mga pamahiin ay hindi lamang bahagi ng kasaysayan, kundi mga gabay din para sa kaligtasan at tagumpay ng bagong buhay. Sa video na ito, aalamin natin ang 7 pamahiin ng buntis at panganganak, mga paniniwalang tumawid sa iba't ibang henerasyon at lugar sa Pilipinas. Ikaw ba, naniniwala ka ba sa mga ito? O isa ka lang sa mga curious lang kung bakit nga ba ito pinaniniwalaan? Tara, tuklasin natin. Una nating tatalakayin mga kaibigan ay ang bawal umupo sa pintuan ang buntis. Sinasabi naman dito mga kaibigan na ang buntis ay mahihirapan sa panganganak kapag ito ay madalas na umuupo malapit sa pintuan. Pangalawa naman dito ay ang huwag hakbangan ang iyong asawa habang ikaw ay naglilihi. Sinasabi sa paniniwala na ito na ang lalaki ang siyang maglilihi kapag hinakbangan siya ng asawa niyang buntis. Pangatlo naman mga kaibigan ay bawal manahi o magputol ng tela. Mga kaibigan, sinasabi sa pamahiin na ito na kapag daw ikaw ay nanahi o kaya naman ay nagputol ng tela, ay maaapektuhan ang bibig ng anak mo at magkakabingot o anumang deformity sa kanyang bibig. Pang-apat sa ating listahan ng pamahiin ay ang huwag maglakad sa gabi mag-isa. Ang buntis ay malakas makaakit ng mga masasamang elemento at kapag ito daw ay nilapitan ng masamang elemento ay maaaring magkasakit ito at ang kanyang ipinagbubuntis. At sa ibang pananaw naman ay ang buntis daw ay may mahinang spiritual na enerhiya sa gabi kaya naman sila daw ay madaling dapuan ng sakit. Ang panglima naman mga kaibigan ay ang maglagay ng bawang sa bulsa. Alam naman natin na ito ay matagal nang pinaniniwalaan ng mga Pilipino na ang bawang ay ginagamit na panakot sa mga masasamang nilalang tulad ng aswang at tiktik. Ang bawang din ay sinasabing proteksyon laban sa kahit anong uri ng kasamaan tulad ng negative energy at sumpa. Pang-anim mga kaibigan ay kapag daw ang tiyan ng buntis ay madalas pumintig ang kaliwang parte nito. Sinasabi naman dito na babae daw ang magiging anak nito. Kapag naman daw sa kanan ay lalaki naman daw ang magiging kasarian nito. Pang-7 mga kaibigan ay huwag pagtawanan ang taong may kapansanan kapag ikaw ay buntis. Sinasabi sa pamahiin na ito na ang kapansanan na mayroon ang tinawanan mo ay magkakaroon din ang anak mo nito. Alam natin mga kaibigan na tayo mga Pilipino ay matindi ang paniniwala sa karma. At alam din natin na ang karma ay madalas nangyayari kaya naman mga kaibigan, hindi masamang sundin ito para sa kaligtasan ng inyong magiging anak. Mga kaibigan, paalala lamang na ito ay isang pamahiin lamang at walang nagpapatunay na ito ay totoo. Maaaring ang mga nangyari sa ibang tao ay coincidence lamang at nagkataon din na ganito naman ang nangyari sa iba. Kaya ang tanong ko sa inyo mga kaibigan, ay naniniwala ba kayo sa mga pamahiin na ito?